Hindi agad ako nakaimik sa sinabi niya. Alam ko naman na hindi ako basta-basta mananalo kay Ryder pero sabi ng attorney ko, malaki ang tsansa. Bumuntong hininga ako pero mas mainam siguro kung may plan B ako. Niluwagan ko ang bukas ng pinto. Pasok ka. Lalong lumapad ang ngisi ni Morwin. Thanks babe, alam ko hindi mo ako matitiis. Pumasok na siya at pinaiwanan ang mga tauhan niya sa labas. Umiikot naman ang mata ko. Sa mga sumunod na araw ay naging madalas na ang pagpunta ni Almira sa mansyon. Sa tuwing darating siya, lagi siyang tila excited na makita si Rafael at marami pang dalang pasalubong. Pero mabilis din siyang aalis dahil binabato siya ni Rafael. Umuuwi siyang inis na inis at may bukol. Ewan ko ba naman dito kay Rafael? Lagi ko naman siyang kinakausap na bad ang ginagawa niya. Nakikinig naman siya sa akin at alam ko na intindihan niya ako pero paulit-ulit pa rin niyang ginagawa iyon kay Almira. Kung hindi sa ilong niya binabato, minsan sa noo, sa pisngi, sa ulo, minsan naman sa dibdib. Kahit nainis ako sa bruhang iyon ay naawa pa rin naman ako. Masakit na nga ang mabato, alam kong masakit din sa puso niya ang ginagawa ni Rafael sa kanya. My God! Halos malamog na mukha ko sa kababato ng batang yan. Kakapabotox ko pa lang naman. Inis na sabi ni Almira na hindi malaman kung paanong hipo ang gagawin sa cheekbone niyang tinamaan ng robot na laruan na binili niya. Napabuntong hininga naman ako tiningnan si Rafael na abala sa paglalaro sa carpet. Parang wala siyang ginawa. Ikaw na nga munang bahala sa batang yan. Sinukbit na ni Almira ang bag sa balikat niya. May ice pack sa kusina. Hingin mo na lang sa mga kasambahay. Hindi na, sa bahay na lang. Lumabas na siya ng kwarto ni Rafael. Sapo-sapo ang pisngi. Ako naman ay nilapitan na si Rafael. Umupo ako sa kama. Rafael, lapit ka kay Mommy Lucy. Tumayo naman si Rafael at lumapit sa akin sabay yakap sa bewang ko at bumungis-ngis. Umuntong hininga ako. Hindi niya ako madadala ngayon sa mga pakyut niya. Ayoko lumaki siyang sutil. Sumusunod naman siya sa akin pero bakit ngayon hindi? Ano sabi sa'yo ni Mommy Lucy? Hindi ba sabi sa'yo ni Mommy Lucy huwag mo nang babatuhin ng toy si Mommy Almira? Bakit ginagawa mo pa din? Nilakipan ko ng konting galit ang tono ko. Ngumuso siya. Good boy. Rafael, Mommy. Dati good boy si Rafael. Ngayon hindi na. Nagiging bad boy na si Rafael at nagagalit na si Mommy Lucy. Unti-unting nalukot ang kanyang muka at lalong nanulis ang nguso. Namamasa na rin ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang umiyak. Tila naman dinudurog ang puso ko sa iyak niya pero gusto ko ipaintindi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Ano nangyayari dito? Lumingon ako kay Ryder na pumasok sa kwarto. Kararating lang niya galing sa pagkikita nila ng attorney niya. Daddy! Umiiyak na tumakbo si Rafael sa ama niya. Agad naman siyang binuhat ng ama at yumakap siya sa leeg nito. Pumaling sa akin si Ryder. Nakaguhit ang pag-aalala sa kanyang mukha. What happened? Bakit umiiyak si Rafael? Sinaktan ba siya? Ni Almira? Sunod-sunod na tanong niya. Mumuntong hininga ako at tumayo. Pinagalitan ko siya. Kumunot ang noo niya. Why? Anong ginawa niya? Binato na naman niya si Almira. And? Kumunot ang noo ko sa reaksyon niya. Anong and? Mali ang ginawa niya. Lagi niyang binabato sa Almira. Kawawa na yung tao. Lagi ko naman siyang sinasabihan. Opo lang siya ng opo pero ginagawa niya pa rin. Kaya pinagalitan mo siya? Oo, dahil mali ang ginagawa niya. Bumuntong hininga siya. Sweetie, normal nang gawain yun ni Rafael dahil sa kondisyon niya. Kahit naman ikaw noon madalas niyang batuhin, di ba? Yun na nga, pero nag-i-improve na ang behavior niya. Hindi na siya namamato at ngayon na lang niya ulit ginawa. Tinatama ko lang para hindi na naman niya kasanayan. Paliwanag ko. Okay, I understand pero hindi kasi siya sanay kay Almira. At mainam nga iyon para malaman ng babaeng iyon na hindi madaling alagaan si Rafael. Para sumuko na din siya. Umawang ang labi ko. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ano? Naririnig mo ba sinasabi mo, Ryder? Ayos lang sa'yo na manakit si Rafael? Gusto mo ba siyang magaya sa'yo? Naiinis na sabi ko. Nagsalubong ang kilay niya. Mukhang hindi niya rin nagustuhan ang sinabi ko. Anong ibig mo sabihing magaya siya sa akin? Magaya siya sa iyong bayolente. Sinasabi mo bang bayolente ako, Lucy?
Naging matigas ang boss niya. Bakit hindi ba? Hindi siya agad nakaimik at tumiimbagang habang matiim na nakatingin sa akin. Hindi ko mabasa kung galit siya o ano. Diyan na nga muna kayo mag-ama. Inirapan ko siya sabay labas ng kwarto. Lucy, saan ka pupunta? Tawag niya sa akin pero hindi ko siya nililingon. Naiinis ako sa kanya. Parang kinukonsinti pa niyang anak. Lucy! Sweetie, come back here. Sweetie! Hindi ko na itinuloy ang sasabihin pa at mahina na lang na napamura. Mukhang galit siya sa akin. Galit siya sa aming mag-ama. Bumuntong hininga ako't kumamot sa ulo. Nag-angat na mukha si Rafael at tumingin sa akin. Pinunasan ko ng daliri ang natuyong luha sa kanyang pisngi. Mukhang nasaktan siya dahil pinagalitan siya ng Mommy Lucy niya. Ikaw kasi, ayan tuloy nagalit sa akin si Mommy Lucy. Kausap ko sa kanya. Bad Daddy? Sambit niya. Ngumisi ako. Bad din naman ikaw? Ngumiti siya hanggang sa ang ngiti niya ay naging bungis-ngis. Natawa na lang din ako. Oh, napasugod kayo mag-ama dito. Bungad sa amin ni Mama pagpasok namin sa living area. Ibinaba ko si Rafael nang magpapasag siya. Tumakbo siyang palapit kay Mama at yumakap dito. Lumapit din ako kay Mama at humalik sa pisngi niya. Nagmano naman ako kay Papa na abala sa pagbabasa ng dyaryo. Dito muna kami ni Rafael, Mama. Sabi ko't umupo sa single couch. Bakit? May problema ba? Tanong ni Mama. Nakaupo na sa kanyang kandungan si Rafael. Kumamot naman ako sa ulo. Nagkaroon ho kami ng pagtatalo ni Lucy. Nagtaas na tingin sa akin si Papa. Nag-away kayo ni Lucy? Bulalas ni Mama. Hindi naman po kami nag-away, Mama. Nagkaroon lang ng maliit na pagtatalo. Sinubukan ko lapitan si Lucy kanina kasama si Rafael pero hindi niya kami pinapansin at lumalayo sa aming mag-ama. Nagpapakabisi siya sa pagsasampay ng mga damit sa likod ng bahay kaya napagdesisyonan ko na lang na lumayo muna at palamigin ang ulo niya. May mali rin naman ako eh. Ano ba nangyari at nagtalo kayo? Tanong ni Papa na tinutupi na ang dyaryo at ipinatong sa coffee table. Ikinuwento ko naman sa kanila ang nangyari. E di mas maganda nga kung gano'n na nangyayari. Bukulan mo ng bukulan, Rafael. Ang babaeng yun para hindi na magpabalik-balik sa inyo at sumuko na rin siya. Wala rin naman siyang magagawa eh. Hindi niya kayang anak niya. Natatawang sabi ni Papa na tila proud pa sa ginawa ni Rafael. Tumigil ka nga, Ramon. At talagang proud ka pa sa ginawa ng apo mo? Parehas kayong mag-ama eh. Sa inyo nagmana si Rafael. Kaya naman pala nagalit si Lucy. Sermon ni Mama sa amin ni Papa. Parehas na lang kaming napakamot sa ulo ni Papa. Kahit gaano pa kawalang hiya ang babaeng iyon, hindi pa rin tama na hayaan mo ginaganon siya ni Rafael. Siya pa rin ang ina ni Rafael. Naiintindihan niyo ba akong dalawa? Yes, honey. Yes, ma. Halos sabay namin sabi ni Papa. Ang anak ko naman ay tinawanan lang kami ng lolo niya. Binalingan naman ni Mama si Rafael. At ikaw naman, apo, makinig ka kay Lola ha? Bad ang ginawa mo. Huwag mo nang ulitin yun para hindi na magalit si Mommy Lucy. Naintindihan mo? Nakangusong tumangutango naman si Rafael. Napangisi na lang ako. Para siyang anghel na napakakulit. Abala ko sa pagtutupi ng mga damit ko na nilabhan ko kanina. Halos buong araw akong wala sa mood. Ganito ako minsan kapag unang araw ng period ko. Mabilis ako mairita kagaya ng pagkairita ko kanina kay Ryder. Pagdating niya kanina ay hindi na siya umalis at siya ang nag-alaga kay Rafael. Tumungo lang sila kanina sa kabilang mansyon at bumalik din agad. Gusto niyang lapitan ako kanina pero naiinis pa rin ako at ayoko muna siyang kausapin kaya lumalayo na lang ako. Natigilan ako ng may maliliit na braso ang yumakap sa isang hita ko. Mommy? Nilingon ko si Rafael. Nakatingala siya sa akin at namumungay ang singkit na mata. Bumuntong hininga ako at umupo sa upuan. Sumiksik naman siya sa pagitan ng dalawang hita ko at yumakap sa bewang ko. Napangiti ako, tinaplos ang buhok niya at hinalikan iyon. Hindi naman ako naiinis sa kanya o nagagalit. Sa ama lang niya. Tumingala siya sa akin at ngumuso. Mommy? Love Rafael? Opo. Love ni Mommy si Rafael kahit makulit. Pero ayaw lang ni Mommy na matigas ang ulo ni Rafael. Gusto ni Mommy laging good boy si Rafael. Tumangutango siya. Rafael, love Mommy. Love you too. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko naman siya matitiis eh.
Baka pwedeng lablab mo na rin si Daddy. Lumingon ako kay Ryder na nasa pintuan ng laundry room. Nakasandal siya sa hamba ng pinto at nakangiti, habang mapungay ang mga matang nakatingin sa akin. Ngumuso naman ako. Wala na ako nararamdamang inis sa kanya. Pumasok na siya at lumapit sa akin. I'm sorry, sweetie. Tumingala ako sa kanya at ngumiti. At least, marunong naman siyang mag-sorry. Wala na yun. Niyakap niya ako, tinalikan sa tuktok ng ulo. Yumakap naman ako sa bewang niya. Mahal ko silang mag-ama kaya gusto ko lagi silang nasa maayos. Napapangiti ako habang pinagmamasdan si Almira at si Rafael mula dito sa Porsche. Naglalaro silang dalawa sa malawak na lawn. Pinapaandar ni Rafael ang kutsi-kutsihan gamit ang remote control. Itinature naman siya, kunwari ni Almira. Simula ng pinagalitan ko siya ay hindi na niya binabato si Almira. 5 araw na ngayong walang bukol si Almira. Nagtatagal na din siya sa pakikipag-bonding kay Rafael. May kurot sa puso ko na nakikitang nagbabonding sila at tumatawa si Rafael, pero alam kong mas higit pa sa kurot sa puso ang nararamdaman ni Almira dahil mas close sa akin si Rafael at ako ang tinatawag nitong mommy. Yay! Ang galing naman ng baby ko. Oh, iliko mo pa yung kotse. Turo ni Almira kay Rafael. Sinubukang iliko ni Rafael ang kotse-kotsihan pero nahirapan siya. Ayaw lumiko ng laruan. Na-stuck yata sa matigas na bagay. Napapakamot na sa ulo si Rafael at nagiging irritable na. Pinupukpok na nga niya ng kamay ang remote control. Ako na nga, baby. Susubukan ni mommy. Akmang kukunin ni Almira ang remote control pero ayaw itong ibigay ni Rafael. No! Ako na kasi anak, alam ni mommy yan. Napatili si Almira nang sumalampak siya sa damuhan dahil itinulak siya ni Rafael. Aray! Ano ba? Bitiwan mo ako! Daing ni Almira. Bitiwan mo rin si Rafael! Ang kapal na mukha mo, saktan siya! Mas makapal ang mukha mo, pakialamera ka! Sigaw niya at binitawan si Rafael, sabay hawak din sa buhok ko. At nagsabunutan na nga kami sa gitna ng lawn. Masakit sa anit ang paghilan niya ng buhok ko at matangkad din siya kaya hirap ako pero hindi ako magpapatalo. Igaganti ko si Rafael sa kanya. Ang kapal na mukha niyang saktan si Rafael. Akala mo siya nagpapakain dito? Siya nga nagluwal pero wala pa rin siyang karapatang saktan nito. Mommy! Mommy! Dinig kong tawag sa akin ni Rafael at nakita kong lalapit siya. Huwag kang lalapit, Rafael! Lalapit. Aray! Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Daing ni Almira. Bitiwan mo rin si Rafael. Ang kapal na mukha mo, saktan siya. Mas makapal ang mukha mo, pakialamera ka. Sigaw niya at binitawan si Rafael sabay hawak din sa buhok ko. At nagsabunutan na nga kami sa gitna ng lawn. Masakit sa anit ang paghilan niya ng buhok ko at matangkad din siya kaya hirap ako pero hindi ako magpapatalo. Igaganti ko si Rafael sa kanya. Ang kapal na mukha niyang saktan si Rafael. Akala mo siya nagpapakain dito? Siya nga nagluwal pero wala pa rin siyang karapatang saktan nito. Mommy! Dinig kong tawag sa akin ni Rafael at nakita kong lalapit siya. Huwag kang lumapit, Rafael. Go inside. Pero umiyak lang siya habang tinatawag ako. Huwag mong utusin ang anak ko. Katulong ka lang at babae na rider. Asik ni Almira sabay sampal ng malakas sa pisngi ko. Napaatras naman ako, tinawakan ko ang pisngi kong tila nangangapal sa lakas ng sampal niya. Tila pa ako nabingi. Matalim ko siyang tiningnan at ikinuyom ang kamao. Ngumisi siya. Ano, kaya mo ako? Hindi mo ko kaya? Napahiyaw na lang siya nang suntukin ko naman siya sa ilong. Hindi pa siya nakakahuma ay itinula ko siya. Napalupasayo siya sa sahig. Dinaganan ko naman siya at sinabunutan. Galit na galit ako sa kanya. Hindi naman siya nagpatalo at iniikot ang katawan niya. Ako naman ngayon ang nasa ilalim at siya naman ang nasa ibabaw at pinagsasasampal ako. Ginantihan ko rin siya ng sampal at sapok sa ulo. Ay! Sus Mariusep! May rambulan! Narinig ko ang boses ni Lorna na nagsasisigaw. Natigilan ng mga kasambahay sa kanilang ginagawa sa kusina nang marinig ang tili at sigaw ni Lorna. Nagtinginan sila. Ano yun? Kunot noong tanong ni Melinda kay Ikang at Dandan. Nagkipit balikat naman ang dalawa. Ay Lucy! Ma'am Almira, tama na yan! Diyos ko! Sabay-sabay na binitawan ng mga kasambahay ang mga hawak nila at halos magkabungguan pa sila sa pag-uunahang lumabas ng kusina. Sa labas ng bahay ay naabutan nila si Lucy at si Ma'am Almira na nagsasabunutan at nagsasampalan habang gumugulong sa damuhan.
Si Ma'am Almira pa nga ay halos makita na ang kuyukot dahil lumililis na ang suot na dress. Mommy! Mommy! Iyak ni Rafael na hawak ni Lorna. Lorna, ipasok mo muna si Rafael sa loob. Utos ni Melinda. Oo, Ate Melinda. Rafael, halika na sa loob. Hinihila ni Lorna si Rafael sa kamay papasok sa bahay pero nagpupumiglas ito. No! Mommy! Lumapit naman si Melinda at si Ikang at dandan sa dalawang nagpapambuno. Ay Diyos ko, ano ba nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway? Lucy! Ma'am Almira! Tumigil na kayo, utang na loob! Awat ni Melinda sa dalawa. Natataranta siya at hindi alam ang gagawin sa dalawa. Natatakot siyang hawakan ng mga ito dahil baka bigla siyang mahablot at masabunutan din. Nagpalingalinga siya at nakita niyang papalapit ang mga tauhan at si Gerald. Hoy Gerald, bilisan niyo! Awatin niyo sila! Sige pa, Day! Sumbag pa! Pag-cheer ni Ikang kay Lucy na may kasama pang suntok sa ere. Huwag kang magpapatalo dyan, Ate Lucy. Patangkad lang yan pero ampaw yan. Ani Dandan. Exciting ang nakikita niya. Ganito ang mga gusto niya. Ubusan ng buhok at hubaran ng damit pero syempre ang manok niya ay si Ate Lucy. Sige pa Lucy, hawakan mong buhok. Yung banda sa may patili ang hilahin mo. Pakikisali na rin ni Lorna. Total, ayaw naman pumasok sa loob ng bahay ni Rafael at ayaw din niyang pumasok dahil gusto niyang malaman kung sino ang mananalo sa dalawa. Ang past ba o ang present? Mommy! Mommy! Shh! Huwag ka na umiyak, Rafael. Cheer mo na lang si Mommy Lucy. Go, Mommy Lucy! Hoy, magsitigil nga kayo. Nakuha niyo pa mag-cheer imbes na awatin niyo. Sita ni Melinda sa mga kasama niyang kasambahay na mga tuwang-tuwa pa. Nakalapit na si Gerald at ilang mga tauhan. Sinubukan nilang paghiwalayin ang dalawang babaeng parang mga manok na nagsasabong na ayaw magpaawat. Nakarinig ang lahat ng busina. Naku, nandiyan na si Sir. Hindi pa nga nakakalapit sa bahay ang sasakyan ay agad na bumaba si Ryder nang makita niyang nag-uumpukan ng mga kasambahay at mga tauhan. Si Gerald at ang mga tauhan ay may hinahawakan dalawang babae na tila nag-aaway. Napamura si Ryder nang mamukaan nga ang dalawang babae, si Lucy at si Almira. Malalaki ang hakbang niyan lumapit sa mga ito, kasunod ang apat niyang tauhan. What the hell is going on here? Tila nagdilim ang paningin ni Ryder na makitang hawak ni Gerald si Lucy sa magkabilang braso. Inagaw niya si Lucy sa hawak ni Gerald. Tuluyan na ngang naghiwalay ang dalawang babae na parehas magugulo ang mga buhok at marurumi ang mga damit. Stop it, Lucy! Natigilan ako sa pagpupumiglas sa may hawak sa akin nang marinig ang boses ni Ryder. Nilangon ko siya. Siya na pala ang may hawak sa akin. Nakatiimbagang siya at matalim ang tingin sa akin. Damn you, bitch! Bitiwan niyo nga ako! Ano ba? Hindi pa ako tapos sa babaeng yan. Pumalik ang atensyon ko kay Almira na magulong-magulo ang kulay brown na buhok at nakababa na ang isang terante ng suot niyang dress. Nagpupumiglas siya sa hawak ni Gerald at gustong sumugod ulit sa akin. Nagpumiglas din ako sa hawak ni Ryder. Nagngingit-ngit pa rin ako sa galit kay Almira. Stop it, sweetie! Saway sa akin ni Ryder at inayos na ang buhok ko. Pagsabihan mo yung babae mo, Ryder, masyadong pakaalamera. Tungayaw ni Almira at dinuro pa ako. Ha? Ako pa talaga masama. Hindi ako mangingialam kung hindi mo pinalo si Rafael. Ibang usapan na yun. Dinuro ko din siya. Pinalo mo si Rafael? Tila kulog ang galit na boses ni Ryder. Natigilan naman si Almira at napalunok. Dinidisiplina ko lang ang anak natin, Ryder. At sa tingin mo, ang pagpalo sa kanya ang paraan para madisiplina siya, ha? Nagtaas noo si Almira at pabalang na inayos ang magulo niyang buhok. Nakataas din ang dalawa niyang kilay. Matapang niya sinalubong ang matalim na tingin ni Ryder. Ako ang ina ni Rafael. May karapatan akong disiplinahin siya sa paraang gusto ko. Shut up! Halos napapitlag kaming lahat sa galit na sigaw ni Ryder. Wala kang karapatan na saktan si Rafael. Simula sa araw na ito ay hindi ka na makakatuntong dito sa pamamahay ko. Hindi ka na makakalapit kay Rafael. What? No way! May kasunduan tayo, Ryder. Baka nakakalimutan mo. Protesta ni Almira. Pero wala sa kasunduan natin na saktan mo si Rafael. Sinabi ko naman sa yung kondisyon niya, di ba? Magkita lang tayo sa susunod na hearing.
Sige na, Gerald. Dalhin mo niya sa kotse niya at ilabas. Simula ngayon ay hindi na siya makakatuntong dito. Hayag ni Ryder. No! Hindi ako makapapahayag. Ano ba? Bitiwan niyo ako, Ryder! Halos buhatin na nga ni Gerald si Almira patungo sa sasakyan nito. Humugot naman ako ng malalim na hininga. Kumalma na ang loob ko at doon ko lang naramdaman ang pananakit ng katawan at anit ko. Daddy! Mommy! Tumatakbong lumapit sa amin si Rafael. Yumakap siya sa tag-isang hita namin ni Ryder. Hinawakan ko siya at kinarga. Pinunasan ko ng kamay ang luha niya sa pisngi at gilid ng mata. Pati na rin ang sipon niya. Yumakap siya sa leeg ko at sinandig ang ulo sa balikat ko. Hinimas-himas ko naman ang likod niya. Tumingin ako kay Ryder. Nakatingin din siya sa amin ni Rafael at wala pa rin kangiti-ngiti. Sabay pa naming nilingon sa Almira na nagwawala sa loob ng kotse niya habang umuusad itong palabas ng gate at drive na Gerald. Ay, sa wakas, nakaalis na din ang bruha. Sambit ni Lorna. Ang galing-galing mo, Day. Natalo mo si Ma'am Almira. Oo nga, Ate Lucy. Panis pala sa yung bruhang yun eh. Hoy, magsatigil na nga kayo. Pumasok na tayo sa loob. Saway ni Ate Melinda. Tiningnan naman sila isa-isa ni Ryder. Nagsipagyukuhan naman sila at mabilis na tumalikod at naglakad ng papasok sa mansyon. Kinausap naman ni Ryder ang mga tauhan at pinabalik na sa mga pwesto nila. Let's go inside. Inawakan niya ako sa bewang at inakay ng papasok sa mansyon. Dito sa loob ng library office kami dumiretso. Nakaupo ako sa couch habang nakaupo sa kandungan ko paharap si Rafael at mahigpit na nakayakap sa akin habang nakasandig ang ulo sa aking dibdib. Uwang-awa ako sa kanya. Hindi mawala sa isip ko ang iyak niya kanina habang pinapalo siya ni Almira. Nakatingin siya sa akin at inaabot ako ng kamay. Tila dinudurog ang puso ko kaya ganoon na lang ang galit ko kanina kay Almira. Nagsisisi ako na binigyan ko pa siya ng pagkakataon na kilalanin siya ni Rafael. Hindi niya deserve si Rafael. Yumuko ako tinalik-halikan ang buhok ni Rafael. Gumalaw siya at tumingala sa akin. Mommy? Sambit niya sa inaantok ng boses. Pumipikit-pikit na rin ang kanyang mga mata. Sige na, tulog ka na. Dito lang si Mommy. Malambing kong sabi at tinaplos-saplos ang kanyang buhok at likod. Tiningnan ko si Ryder na busy sa kausap sa kabilang linya. Ang attorney, habang nakaharap siya sa bukas na laptop. Na-review niya kanina ang kuha sa CCTV sa labas ng mansyon kung saan kami nagrambulan ni Almira. Yes, attorney. Isasend ko na lang sa inyo ang kopya para mapag-aralan niyo. Yes, my son is fine. Tumingin pa siya sa amin at tumangu-tango. Nagpaalam na siya kay attorney at ibinaba na ang cellphone. Sinarado na niya ang laptop at tumayo. Lumapit siya sa amin at umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang buhok ni Rafael. Dahil sa ginawa ni Almira, liliit ang tsansa niyang makuha si Rafael. Hindi niya dapat makuha si Rafael, Ryder. Magiging kaawa-awa lang si Rafael sa kanya. Maiksi ang pasensya niya. I know, sweetie. Kaya sa susunod na hearing, ay maghahain ako ng panibagong reklamo tungkol sa pananakit niya kay Rafael. I will make sure na hindi niya makukuha si Rafael. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Hindi na ako nagkomento ukol doon. Alam kong gagawin niya ang lahat. Ang mahalaga lang sa akin ay si Rafael. Inakbayan ako ni Ryder at hinalikan sa buhok. How are you? Hindi ka ba nasaktan sa away niyo ni Almira? Bumuntong hininga ako. Masakit pa nga ang anit ko at katawan ko. May ilang kalmot pa nga ako sa braso pero hindi naman ako nagpatalo kanina kay Almira. Binigyan ko din siya ng kalmot. Bawat sampal niya sa akin ay suntok at sapok ang ibinibigay ko. Nasaktan syempre. Masakit ang anit ko at ang katawan ko lalo na itong mga braso ko na may mga kalmot niya. What? May mga kalmot ka? Nasaan? Sinipat-sipat niya ang mga braso ko. Napamura siya nang makita ang ilang namumulang guhit sa braso ko. Itinaas pa niya ang manggas ng scrub, blouse ko. Maging sa taas ng braso ko ay may kalmot din. Pumunta tayo sa ospital para maipagmut iyan. Tiimbagang na sabi niya. Hindi na, sasabunin ko na lang iyan. No, pupunta tayo ng ospital para maturukan ka na rin ng anti-rabies. Kumunot ang noo ko. Anti-rabies? Oo. Baka mamaya may rabies si Almira. Mainam na yung sagrado. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o seryoso sa sinabi pero mukhang seryoso nga siya dahil inilalaya na niya akong tumayo.
Mag-iisang buwan na ang lumipas simula na mangyari ang pamamalo ni Almira kay Rafael at pagdarambulan namin. Yun na rin ang huling araw na nakita ko ang babae. Hindi na nga ito nakakatuntong pang muli sa mansyon at nakakalapit kay Rafael. Pero patuloy pa rin ang pagdinig sa custody kay Rafael. Umaapila pa rin kasi si Almira at determinadong makuha si Rafael. Pero dahil sa ginawa niya ay lumiit ang tsansa niya. Mabuti na nga lang at hindi na trauma si Rafael. Balik normal ulit siya. Makulit na bata at malambing. Lagi nakadikit sa akin at ayaw humiwalay. Lagi ko namang ipinapadama sa kanya ang pagmamahal ko. Mommy? Nilangon ko si Rafael. Itinaas niya ang hawak na papel na may drawing niyang mga iba't ibang shapes. Napangiti ako at kinuha ang papel. Kayang-kaya niya na talagang gumuhit. Konting practice pa. Unti-unti nang natututo si Rafael sa mga itinuturo ko. Basta wag lang maaalis ang atensyon niya dahil back from the top na naman kami. Wow, si Rafael ang may gawa niyan? Tanong ni Lorna at sinilip ang papel. Pati sila Ate Melinda, Ikang at Denden ay sumilip din. Dito kasi kami sa kusina tumambay ni Rafael. Maganda kasi yung na-expose siya sa maraming tao. Oo, marunong na siyang gumuhit ng mga shape. Proud na sabi ko at ginulo ang buhok ni Rafael. Bumungisgis naman siya. Pangalan niya Ate Lucy. Marunong na rin ba siyang isulat? Tanong naman ni Denden. Hindi pa pero tinuturuan ko na rin siyang isulat ang mga letra ng pangalan niya. Mabilis naman siyang matuto Basta nakafocus lang. Matututo din yan. Ikaw pa ba? Magaling ka kayo magturo. Ani Ate Melinda at nilapagan kami ng merienda ni Rafael na kamote Q. Salamat Ate Melinda. Kaya nga tinatsagaan ko. Naturuan siya. Sabi kasi ni Ryder gusto niya ipasok sa school si Rafael sa susunod na taon. Excited na nga ako Gusto kong ako sumama sa kanya sa unang araw niya sa school. Maganda nga iyan para mas lalo siyang ma-develop at matuto. Tumango ako sa sinabi ni Lorna. Pumilas ako ng kapiraso ng kamote Q at hinipan iyon sa kaisinubo kay Rafael. Nagustuhan naman niya iyon. Gusto pa nga niyang kumuha na isang buo kaso nga lang ay mainit pa. Alam mo Day, lalo akong humanga sa'yo. Tumingin ako kay Ikang. Bakit na naman? Natatawang tanong ko. Kasi hindi nagbago ang pakikitungo mo kay Rafael. Tapos ipinagtanggol mo pa siya sa bruhan niyang ina. Bilib na talaga ako sa'yo, Day. Ani Ikang at nag-thumbs up pa. Ngumiti naman ako sa kanya. Na-appreciate ko naman ang sinabi niya. Oo nga ate, kaya lalong napapalapit sa'yo si Rafael dahil nararamdaman niya ang pagmamalasakit at pagmamahal mo sa kanya. The best ka talaga. Sambit naman ni Denden. Kaya lalo ding naging patay na patay sa'yo si Sir Ikaw na talaga. Nasa iyo na ang corona, Madam Lucy. Natawa na lang ako sa mga sinabi nila. Ramdam ko suporta nila sa akin at sa relasyon namin ni Ryder. Masarap sa pakiramdam. Damn it! Galit na binato ko ang basong wala ng laman na alak sa pader. Hinihingal ako sa galit. Galit na galit ako dahil natalo ko pero hindi pa tapos ang laban. Dinampot ko na ang bote ng brandy na kalahati pa ang laman at tinungga iyon. Easy babe, masyado ko namang hot. Inis na nilingon ko si Morwie na prendeng nakaupo sa couch at may ngisi sa labi. Mainit ang ulo ko Morwin, huwag mo ko umpisahan. Singhal ko sa kanya. Huwag mo sabihin pati ako aawayin mo. Ako na lang ang kakampi mo. Natatawang sabi niya at nilagok ang alak na nasa baso niya. Bumuntong hininga naman ako at umupo sa single couch. Sabay muling tungga sa bote ng brandy. Minaliwala ko ang pagguhit ng init sa aking lalamunan. Ikaw naman kasi, padalos-dalos ka sa mga kilos mo. Dapat kung papaluin mo ang anak mo, doon sa walang nakakakita at walang CCTV. Sinamaan ko siya ng tingin. Tapos na, nangyari na. Huwag mo na ako sisihin. Nagsisisi din naman ako kalaunan. Ayoko naman talagang saktan si Rafael pero kasi naputol na ang PC ko. Nainis ako dahil iba ang trato niya sa akin. Natunay niyang ina kaysa doon sa peke niyang ina. Nabuisit ako na itulak niya ako kaya napalo ko siya. Dumiin ang hawak ko sa bote. Kasalanan to ng babaeng yun Pakialamera siya. Sinong babae? Kunot doong tanong ni Marvin. Yung bagong babae ni Ryder at nanay-nanayan ni Rafael. May bago palang babae sa Buena Vista? Hindi ako na-inform ng informante ko tungkol dyan. Ngumisi ako.
Pues, tangang impormante mo. Ngumisi din siya. Pero may babae siyang laging kasama na maganda sa tuwing lalabas siya kasamang anak. Yung yaya? Yun na nga. Yun ang babae ni Ryder. Really? Pumatol siya sa isang katulong? Sa bagay, maganda naman talaga ang babae at sexy pa. Kumagat labis si Morwin. Sinamaan ko ng tingin si Morwin. Mukhang magkaka-interest pa siya sa babae ni Ryder. Huwag mo sabing interesado ka sa kanya. Bakit nagsaselos ka? Nakangising sabi ni Morwin. Gago. Ang gusto kong puntuhin ay kung magkaka-interest ka sa kanya ay parehas na kayong cheap ni Ryder. Walang taste sa babae. Humalakak si Morwin. Mukhang nagsaselos ka nga talaga. Huwag kang mag-alala. Sa'yo lang ako interesado. Anya't malagkit akong tiningnan. Tumayo siya't lumapit sa akin sabay upo sa tabi ko tumakbay. Inilapit niya ang mukha sa pisngi ko. Hinayaan ko lang siya. Ano na palang plano mo ngayon, babe? Paanas na tanong niya. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Gagawin na natin ang plan B. Ngumisi siya. I told you, babe. Kakailanganin mo ko. Ngumisi ako at kinabig ang kanyang batok at siniil siya ng halik sa labi. Mapusok ang halik na pinagsasaluhan namin. Inilapag ko ang bote sa coffee table at yumakap sa kanya. Naging malikot na ang kanyang kamay na humahawak na sa aking katawan. Sa ngayon, panalo ka. Pero hindi pa tapos ang laban, Ryder. Hindi pa sumusuko sa Almira at umaapila pa. Nararamdaman kong may iba siyang pinaplano. Bumuntong hininga ako at muling nagsali ng alak sa baso. Alam ko yan, Papa. At ano man ang pinaplano niya ay nakahanda ako sa kanya. Dinampot ko ang baso at sinimsim ang alak. Pues, kailangan mas lalo ka pa maging handa. Sabi ni attorney, ay sigurado na ang panalo ko at tuluyan ko na makukuhang custody kay Rafael. Walang kakayahan si Almira na alagaan si Rafael. Marami siyang butas. Hindi pa rin sapat iyan, anak. Kailangan mo makasiguro. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Papa para kasing may laman ang mga salita niya. What do you mean, Papa? What I mean is, mag-asawa ka. Magpakasal ka. Pakasalan mo na si Lucy.